Halika, tingnan mo ito, hawakan mo. Sige, ilagay natin dyan sa ano mo. Pauwi na si Lara nang may nakita siyang malaking teddy bear sa daan. Dahil sa pagkahilig niya dito, agad niya itong binuhat. Di niya akalain na mabigat ito. Pero maya-maya lang, bumangon ito ng mabilis at humawak sa kamay ni Lara. Nagulat si Lara pero sa tuwa niya, kinausap niya ito. Ang galing! Nakakatayo ka? Pwede ba kita iuwi sa amin? Mahilig talaga kasi ako sa teddy bear. Marami ka doon makakasama. May pangalan ka ba? Hindi ito sumagot. Kaya si Lara na lang nagsabi ng pangalan niya. Sige, tatawagin na lang kitang Teddy. Tara na, malapit lang naman ako dito. Tuwang-tuwa naman itong si Teddy. Napapasabay sa indak si Lara. Kasi si Lara ay talagang napakahilig sa teddy bear. Simula pa noon. Siguro mahigit 100 na ang naiambak niyang teddy bear sa kwarto niya. Nako, ikaw na ang pinakapaborito kong Teddy. Lagi kitang lalaruin araw-araw. Teddy, bilisan mo maglakad, malapit na tayo. Nang makarating nga sila sa bahay nila, pinaupo niya lang ito at si Lara naman ay nagpalit na ng damit. Sa harap pa mismo ni Teddy. Tuloy, hindi mapakali itong si Teddy na nasa 40 na ang edad. Plano lang sana nitong magpatawa sa kalsada, maglaro sa mga dumadaan. Ang problema nga lang, napadaan sa kanya si Lara na hindi pinapalagpas ang nagugustuhang stuffed toys nito. Pagkatapos nga magbihis ni Lara ay kumain siya saglit sa baba dahil nasa second floor sila dahil doon ang kwarto ni Lara. Paglabas mismo ng kwarto ni Lara, agad niya namang nagtungo sa CR itong si Teddy. At ang itinatago niya ay gustong kumawala dahil sa nakita niya. Pinakawalan niya ito sa CR at talagang siya naman ay napasarap sa ginawa niya. Bumalik siya sa kwarto at muli namang bumalik itong si Lara. At pinalapit niya si Teddy. Teddy, halika! Ikaw ang gusto kong katabi, kayakap ko buong magdamag. Aircon naman ang room ko kaya masarap may kayakap. Tuwang-tuwa naman itong si Teddy na para bang may plano kapag tulog na si Lara. Di siya makalabas sa pagiging Teddy dahil siguradong di naman siya magugustuhan ni Lara at magkakagulo sila. Natulog nga silang magkayakap at himbing na himbing itong si Lara. Kaya maraming gustong gawin itong si Teddy dahil nakita niya nga ito ng harap-harapan. Naiisip niya ito. Kaya hinanap niya ang kamay ni Lara at habang tulog si Lara at magkayakap sila ay ginawa niya. At nahanap niya na nga. Tuwang-tuwa si Teddy na nahanap niya habang humihilik naman itong si Lara sa himbing ng tulog. Habang natutulog nga si Lara ay hinanap ni Teddy ang gunting. Gusto niyang malayang nakapaglalakbay itong alaga niya. Ginupitan niya ang mascot bear. Ginupitan niya ang mascot bear niya na suot sa bandang ibaba at muli siyang tumabi kay Lara. Nagyakap ulit sila at sa pagkakataong ito ay ginawa na nila ang gusto ni Teddy. Nang tanghalian nga ni Teddy ang ni Lara ay doon niya na sinimulan. Nagising itong si Lara pero di niya pinansin ang nangyayari dahil akala niya ay nananaginip lang siya. Totoo pala at nagustuhan nila yon. Pagod na pagod si Lara nang magising siya. Napansin niya rin na medyo basa ang pinakabalot niya na inay-ingatan. Pero nag-asikaso pa rin siya dahil papasok nga siya sa school. Walang nakapansin kay Teddy dahil itong si Lara ay hapon na rin umuwi at ang mom niya 10 oras na rin kung umuwi. Kaya buwelong-buwelo si Teddy buong maghapon sa bahay ni Lara. Doon siya kumukuha ng tiyempo para kumain, maligo at maglinis ng sarili. Walang napapansin si Lara na pagdating niya ay nasa ayos lahat ng gamit. Mga kinainan ni Teddy at ang hindi maipaliwanag ni Lara sa sarili niya kung bakit di siya nag-isip ng kung ano man. Ang iniisip niya lang ay meron siyang gumagalaw na Teddy. Ang hindi niya iniisip ay ano kaya ang nasa loob nito.
O sino kaya ang nasa loob nito? Wala talaga kasi siyang mapagkwento ng mga desisyon niya sa buhay niya. Kaya kung ano-ano ang pinagagawa niya. Kung lagi niya lang sana kausap ang mom niya, nagtanong sana siya, ayos lang ba na may Teddy siya na gumagalaw? Habang sa tuloy-tuloy ganun ang ganap gabi-gabi, dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng makanting araw ang mom ni Lara. Naglinis ito sa room ni Lara. Nagkalat ang mga teddy bear ni Lara. Isa na rito si Teddy na natutulog sa oras na yun. Napansin ng mom ni Lara na bago ang formation ng pagkakapatong kay Teddy. Dahan-dahan niya itong nilapitan at napansin niya na parang may iba sa itsura ng Teddy. Hinampas niya ito ng walis at nakita niyang umilag ito. Sabay niyang hinablot ang ulo ng mascot at tumambad na nga ang tunay na mukha ni Teddy. Napatakbo ito at hinabol ni Teddy. Sinabi niya, kinuha siya ng anak niya at pinatira sa kwarto niya. Nakiusap ito na huwag paalisin kasi malulungkot si Lara. Galit na galit naman ang mom ni Lara dahil may kasama pala siyang lalaki sa kwarto na mahigit 1 buwan na ang nakalipas simula nang makita ito ni Lara sa daan pa uwi. Pagdating ni Lara ay hinihintay talaga siya ng mom niya. Dahil sa natuklasan nito sa kwarto. Lara, may sikreto ka ba? Mom, I'm okay. Diretso pasok sa kwarto at tinawag niya ang Teddy niya na agad namang lumapit ito. Diretso tulog naman itong si Lara dahil nakapag-dinner na ito sa may malapit na food house. Ito na naman ang pagkakataon ni Teddy. Dahil nga sa nalaman na ng mom niya, panahon naman na para malaman ni Lara na meron niyang nasa loob ni Teddy. Tinanggal niya na nga ang Teddy at tumabi siya ng maayos sa aura ng isang lalaki na tuyong-tuyo at naging maaliwalas dahil sa gabi-gabi nitong nagdidilig kay Lara. Nagulat nga itong si Lara dahil may katabi siyang lalaki. Pagising niya, napatakbo siya at lumapit sa mom niya. Mom, may lalaki sa kwarto. Bilis, tingnan niyo. Mabilis na pag-alok ni Lara, pumunta naman itong mom niya. At dito na sila nag-usap-usap. Anak naman, matagal ko nang tinatanong kung may problema ka. Di mo sinasabi na may lalaki na pala sa kwarto mo. Okay, di ko alam kung sino sa inyo ang dapat kong pagalitan. Sino ba dapat ang sisihin? Ngayon ikaw, Teddy. May ginagawa ka ba kay Lara? Wala po, madam. Ang pagsisinungaling ni Teddy. Di na rin pinaalis ni Lara at ng mom niya si Teddy. Dahil nga sa mahal na mahal ng mom niya si Lara, ay si Teddy pa rin ang paboritong kasama ni Lara sa room niya. Simula din noon ay nakapamuhay na siyang maayos. Kumakain na siyang kasabay nila Lara at siya na rin ang nagsisilbing dad ni Lara dahil mas pinili na ng mom ni Lara na gawing asawa itong si Teddy. Inaalagaan niya ang mag-ina at si Lara naman ay di na naghangad pa kay Teddy. Binilhan na lamang ito ng mom niya ang kamukha ni Teddy. Dahil itong si Teddy ay sa mom niya na gumagawa ng kung ano man. Hindi rin maiiwasan na tuwing gabi ay nagbubungkal ng lupa itong si Teddy sa mom ni Lara. Itong si Teddy naman ay seryoso na kay Minda na mom ni Lara kaya nga di niya na sinusubukan ulit si Lara. Gusto ni Teddy na mahanap ni Lara ang para talaga sa kanya. Nadala lang talaga si Teddy sa ganda ni Lara kaya nung una ay agad naman siyang sumama rito. Si Lara naman ay sobra naman ng pagka-inosente. Di iniisip na kung sino ang nasa loob ni Teddy. Hindi naman naging problema kay Lara itong mga naganap ng nakaraan dahil hindi niya siniseryoso ang mga ganap. Ang alam niya,
Naglaro lang siya ng Teddy. At ngayon ay may maayos na siyang buhay at hindi na binabalikan ang mga kaganapan sa nakaraan. Dahil maayos na rin namumuhay si Teddy at ang mom niya kasi sila talaga ay magkaedad at si Lara naman ay nagsisimula na rin magka-boyfriend. Di ko alam kung gaano katatag itong si Lara para kalimutan ng Teddy niya. Ang nakikita ko lang, wala naman talagang pag-ibig na nabuo sa kanya at kay Teddy. Sadyang sinamantala lang talaga ni Teddy ang kainasintihan ni Lara